Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Makmak. Taong 1992, probinsya ng Biliran. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit gaya ng sinasabi ng iba, ang problema ay daanan lamang at huwag tatambayan. Ngunit paano mo dadaanan lamang kung nakatadhana na sa iyong harapin ito? Simula pagkabata, lumaki si Makmak sa magulong pamilya. Palagi na lamang nag-aaway ang mga magulang. Hindi naman mahal na mga magulang ang isa't isa. Nabuo lamang si Makmak dahil sa kalasingan at dahil nabuntis ng ama ang ina. Kinakailangang magpakasal ang mga ito kahit na hindi nila mahal ang isa't isa. Walang yang buhay naman to. Kung hindi lang sana ako pinakasal sa'yo, hindi sana ganito kahirap ang buhay na meron ako. Wika ng asawang si Bella. Tinakpan na lamang ni Makmak ang tenga upang hindi marinig ang pag-aaway ng mga magulang. Matapos ang pagtatalo ay nagulat na lamang siya nang kunin ni Bella ang mga gamit nito. Kaagad na lumapit si Makmak sa ina. Sinubukan pa niya itong pigilan. Ma, wag mo po akong iiwan. Wag ka pong umalis. Wika ni Makmak habang umiiyak. Pasensya na anak, pero kailangan kong gawin to para sa kapakanan mo. Babalikan kita. Tandaan mo yan. Tugon ni Nanay Bella. Mula ng araw na yon, palagi nang mainit ang ulo ng ama ni Makmak at madalas ay lasing ito at nagwawala. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang ni Makmak na namatay sa aksidente ang ina. Para bang gumuho ang mundo ni Makmak. Ilang araw lang ang lumipas ay nasagasaan naman ng ama niya at binawian din ito ng buhay. Kaya napunta si Makmak sa lolo. Noong una ay hindi pa sanay si Makmak dahil hindi pa niya nakakasama ang lolo. Mula ngayon, ako na muna ang mag-aalaga sa iyo, Makmak. Alam ko na hindi naging madali ang mga nangyari. Kung tutusin, napakabata mo pa para maranasan ang mga bagay na ito. Pero magpakatatag ka. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako para sa iyo. Wika ni Lolo Makoy. Tumango lamang ang bata bilang tugon sa sinabi ng lolo. Simula nang dumating si Makmak sa tahanan ni Lolo Makoy, naramdaman niya ang pagmamahal ng isang magulang. Habang tumatagal ay nagiging malapit si Makmak kay Lolo Makoy. Nagsimula na din si Makmak na pumasok sa eskwelahan. Alam mo ba, Lolo? Wala akong nakausap kanina sa eskwelahan. Pakiramdam ko, kakaiba ako sa kanilang lahat eh. Tsaka parang iniiwasan nila ako. Wika ni Makmak habang nakabusangot ang muka. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Makoy. Niyakap niya ang apo. Pasensya ka na po. Ang tingin kasi sa akin ng ibang tao rito ay weirdo. Pero hindi naman lahat. Ang totoo kasi apo, isa akong albularyo kasama ko si Joel. Wika ni Lolo Makoy. Kaya po ba nilalayuan tayo ng mga tao? Yung mga tao naman na galing sa ibang baryo, mga pasyente na nagpapagamot sa'yo, Lolo? Muling tanong ng bata. Tama ka po. Kaya huwag mo na lang intindihin ang mga sinasabi ng iba. Kulang lang sa pansin ng mga yon. Tugon ni Lolo Makoy. Natawa naman si Makmak sa sinabi ng lolo. Mula ng araw na yon, palagi nang nakikipagkwentuhan si Makmak kay Lolo Makoy. Lolo, kapag nagbinata na ako at kaya ko na ang sarili ko, gusto ko sanang matutunan yung mga kaalaman na meron ka.
Gusto ko rin po maging albularyo. Kagaya mo, Lolo. Wika ni Makmak na may ngiti sa labi. Natuwa naman si Lolo Makoy. Dahil ni isa sa mga anak niya ay walang nais na magmana ng kakayahan. Talaga po? Nais mo na maging albularyo kagaya ko? Wika ni Lolo Makoy. Hindi ito makapaniwala. Dali-dali namang tumango si Makmak. Oo naman po, Lolo. Nais ko na maging kagaya mo at ituloy ang pagtulong sa kapwa. Sa tuwing nakikita po kitang tumutulong sa mga nangangailangan, nararamdaman ko po kung gaano kasaya ang makatulong sa kapwa eh. Tugon ni Makmak. Bigla namang sumingit ang kaibigan ni Lolo Makoy na si Joel. Talaga bang gusto mong maging kagaya ng lolo mo? Halos lahat kasi ng kabataang nakakausap ko, nais nilang maging kapwa. Biglang singit ni Joel. Napakunot naman ang noo ni Makmak dahil hindi niya kilala si Joel. Madalas lang itong makwento ni Lolo Makoy. Pero ni minsan ay hindi niya pa ito nakita ng personal. Teka lang po, sino ka po? At bakit naman po nais ng mga kabataan kagaya ko na maging kapwa? Pwede po ba yun? Tanong ni Makmak na may halong pagtataka. Natawa ng malakas si Joel maging si Lolo Makoy dahil sa naging reaksyon ni Makmak. Naku ka talaga, Joel. Kahit kailan napaka mapagbiro mo. Ikaw naman, Makmak. Huwag mong seryosohin ang lahat ng sasabihin nitong kaibigan ko. Ganyan lang talaga yan. Bueno, bakit ba naparito ka sa bahay ko? Tanong ni Lolo Makoy sa kaibigan. Ay nako, ayaw mo bang makita ang nag-iisa mong kaibigan? Nga pala, masaya akong makilala ka, Makmak. Madalas kang maikwento sa akin ng lolo mo at talaga namang naintriga ako sa pagkatao mo. Iilan na lamang ang mga kabataan na nais maging kagaya namin. Tugon ni Joel. Hindi nito nasagot ang tanong ng kaibigan. Nakita ko po kasi kung gaano kasaya ang tumulong sa kapwa eh. Kaya gusto ko po sana maging kagaya ng lolo ko. Wika ni Makmak. Napatango naman si Joel nang marinig ang sagot ng bata. Mabuti kung ganun. Dapat pala habang bata ka pa ay turuan ka na nitong si Makoy para maging handa ka na sa hinaharap. Tugon ni Joel. Nako, bata pa si Makmak. Hayaan na muna natin siyang sulitin ng pagkabata niya. Wika ni Lolo Makoy. Pero Lolo, gusto ko na nga pong matuto. Gusto ko pong makatulong sa kapwa kagaya nyo. Muling wika ni Makmak. Mukhang determinado ang apo mo, Makoy. Baka pwede namang ituro na sa kanya ang mga unang kaalaman habang bata pa. Suwestyon ni Joel. Sige Makmak, ituturo ko sa iyo ang ilang mga bagay. Pero dapat mag-aral ka pa rin na mabuti sa eskwelahan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga. Pero mahalaga rin ang edukasyon. Wika ni Lolo Makoy. Opo Lolo, pangako po. Mag-aaral po ako na mabuti. Tugon ni Makmak. Mula noon, sinimulan na ni Lolo Makoy na turuan si Makmak ng mga simpleng kaalaman tungkol sa panggagamot. Natutunan ni Makmak ang tungkol sa iba't ibang halamang gamot. Paano gamitin ang mga ito. At mga simpleng ritual para sa pagpapagaling. Isang araw, habang nag-aaral si Makmak sa ilalim ng puno kasama si Lolo Makoy, napansin ni Joel ang kasipagan ng bata. Makmak, natutuwa ako sa kasipagan mo. Balang araw magiging mahusay ka ring albularyo.
Wika ni Joel. Salamat po, Tio Joel. Gusto ko pong maging magaling na albularyo kagaya nyo eh. Tugon ni Makmak. Nagpatuloy lang ito sa pag-aaral. Dumaan ang mga taon at patuloy na lumaki si Makmak na may layuning makatulong sa kapwa. Bawat araw na lumilipas, lalong humahanga ang mga tao sa dedikasyon ni Makmak sa pag-aaral at sa pagtulong sa iba. Habang tumatanda si Makmak, natutunan niya ang mas malalim na kaalaman mula kay Lolo Makoy at Joel. Natuto siyang magpasa ng mga kaalaman sa iba at naging kilala ito sa kanilang baryo bilang isang albularyo na may malasakit at pagmamahal sa kapwa. Isang araw, habang naglalakad si Makmak sa bayan, may isang batang lumapit sa kanya. Kuya Makmak, tulungan niyo po ang nanay ko. May sakit po siya eh. Wika ng bata na may luha sa mga mata. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa inyo. Gagawin ko makakaya ko para matulungan ang nanay mo. Wika ni Makmak. Dali-dali silang pumunta sa tahanan ng bata. Nadatna ni Makmak ang ina ng bata. Nakahiga ito at tila hirap sa paghinga. Kagad niyang ineksamin ang babae. Ginamit ang lahat ng natutunan niya mula kay Lolo Makoy at Joel. Matapos ang ilang oras, unti-unti nang gumaling ang ina ng bata. Salamat po Kuya Makmak. Ang galing-galing niyo po. Wika ng bata habang nakayakap kay Makmak. Walang anuman yun. Palagi naman ako nandito para tumulong eh. Tugon ni Makmak. Mula noon, lalong dumami ang humahanga kay Makmak. Naging inspirasyon ito ng mga kabataan sa baryo na ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang karangalan. Nagiging magaan ang pakiramdam ni Makmak tuwing natutulungan niya ang iba. Ito ang nagbibigay sa kanya ng patuloy na lakas at inspirasyon. Samantala, sa tahanan ni Lolo Makoy, nakangiti itong pinagmamasdan ng apo. Makmak, ipinagmamalaki kita. Alam kong malayo ang mararating mo dahil sa iyong mabuting puso at dedikasyon. Wika ni Lolo Makoy. Salamat po Lolo. Lahat ng ito ay dahil sa mga natutunan ko sa inyo eh. Pati na rin po kay Tito Joel. Hindi ko po ito makakaya kung wala kayo. Tugon ni Makmak. Tama naman si Makoy. Ipinagmamalaki ka namin. Patuloy kang maging inspirasyon sa iba. Dagdag ni Joel. Salamat po. Pangako ko pong ipagpapatuloy ko ang nasimulan niyo. Ipagpapatuloy ko po ang pagtulong sa kapwa. Tugon ni Makmak. Sa paglipas ng mga araw ay dumadami ang taong lumalapit kay Makmak. Dahil tumatanda na si Lolo Makoy, iilan na lamang ang natutulungan niya kaya si Makmak na lamang ang nagpapatuloy sa panggagamot sa iba. Hanggang isang gabi, nagpaalam si Lolo Makoy na pupunta sa tahanan ni Joel. Pero lumipas na ang buong araw. Hindi pa rin ito nakakabalik. Kaagad nakaramdam ng kaba at takot si Makmak. Sumunod ito sa tahanan ni Joel ngunit nagulat ito nang wala doon ang lolo. Ano ka mo? Hindi pa kami nagkikita mula kanina at hindi pa siya nakakarating dito sa bahay ko. Dahil buong maghapon naman akong nandito. Wika ni Joel. Bakas sa mata nito ang pagkagulat at nagumpisa ng mag-alala lalo si Makmak. Pero ang sabi po sa akin ni Lolo, dito daw po siya pupunta eh.
May nangyari kaya sa kanya bago siya makarating dito? Tanong ni Makmak. Hindi na ito mapakali at palakad-lakad lamang ito. Teka Makmak, susubukan ko munang alamin ng totoo. Magtanong-tanong ka din sa mga kakilala mo. Wika ni Joel. Inumpisahan na nito ang orasyon. Kagad namang sumunod si Makmak. Samantalang si Joel naman, inalam ang kinaroroonan ni Lolo Makoy. Makalipas ng ilang oras ay bumalik si Makmak sa tahanan ni Joel. Wala talagang nakakita kay Lolo. Nag-aalala na ako sa kanya. Anong oras na at baka mapahamak siya? Wika ni Makmak. Dinukot si Makoy ng mga balbal. Isang uri ng aswang. Alam ko kung saan sila nakatira pero mahihirapan tayo dahil dalawa lang tayo at madami ang kalaban. Kailangan muna nating mag-isip ng plano. Tugon ni Joel. Ano pong gagawin natin, Tito Joel? Paano po natin maililigtas si Lolo? Tanong ni Makmak. Kailangan nating maghanda. Kailangan natin ng mga proteksyon at mga gamit na makakapagpatigil sa mga balbal. May ilang ritual na kailangang gawin at mga halamang gamot na dapat kunin. Tugon ni Joel. Kagad naman silang nagsimulang magplano. Inutusan ni Joel si Makmak na kunin ang ilang halamang gamot na matatagpuan sa paligid ng baryo. Sinimulan na ni Joel ang mga ritual upang makuha ang proteksyon ng mga espiritu at masiguro na magiging handa sila sa labanan. Makmak, kailangan natin ng dahon ng makabuhay at alayay para sa proteksyon. Kumuha ka rin ng batong buhay na makikita malapit sa ilog. Ako naman ang maghahanda ng mga orasyon at mga anting-anting. Mungkahi ni Joel habang nilalatag ang mga gamit sa lamesa. Opo, Tito Joel. Kukuhanin ko na po. Tugon ni Makmak. Nagmamadali na itong naglakad papunta sa ilog at sa mga lugar na alam niyang may mga halamang gamot. Matapos ang ilang oras, nakumpleto na ni Makmak ang mga kinakailangang kagamitan. Bumalik siya sa tahanan ni Joel. Nagsimula ng mag-orasyon para sa proteksyon at panlaban sa mga balbal. Mabuti Makmak, nakuha mo na lahat ng kailangan natin. Ngayon, ilagay mo ito sa iyong katawan. Ang mga anting-anting na ito ang magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga balbal. Wika ni Joel habang inaabot ang mga anting-anting kay Makmak. Salamat, Tio Joel. Gagawin ko po ang lahat para mailigtas si Lolo. Tugon ni Makmak habang inilalagay ang mga anting-anting sa katawan niya. Handa ka na ba Makmak? Dapat tayong mag-ingat at maging mabilis. Ang mga balbal ay malakas at tuso. Kailangan natin silang lusubin sa kanilang pugad at iligtas si Makoy bago pa mahuli ang lahat. Muling wika ni Joel. Handa na po ako, Tio Joel. Gawin na po natin. Tugon ni Makmak. Nagsimula silang maglakad papunta sa pugad ng mga balbal. Dumaan sila sa makakapal na gubat at umakyat sa mga bundok. Ginamit nila ang kanilang mga kaalaman sa pag-iwas sa mga bitag at panganib na maaaring itanim ng mga balbal. Nang makarating sila malapit sa pugad, huminto sila at nagplano ng huling hakbang. Makmak, dito tayo magsisimula. Kailangan nating gumawa ng ingay para makaakit ng mga balbal palabas. Habang nagkakagulo sila, pasukin natin ang pugad at hanapin si Makoy. Wika ni Joel.
Opo, Tio Joel. Ano po ang gagawin natin para gumawa ng ingay? Tanong ni Makmak. Gamitin natin ang mga ito. Sa oras na marinig nila ito, siguradong lalabas sila para tignan kung ano ang nangyayari. Tugon ni Joel. Habang nilalabas ang iilang paputok at mga gamit na maaaring maglabas na malakas na tunog. Nilatag nila ang mga paputok at nilagay ang mga ito sa tamang posisyon. Naghanda na rin sila ng mga armas na kanilang dala. Mga balisong, mga halamang gamot na maaaring gamitin laban sa mga balbal. Sa bilang ko ng 3, sabay nating pasasabugin ng mga ito. Pagkatapos, pasukin na natin ang pugad. Handa ka na ba, Makmak? Tanong ni Joel. Opo, Tio. Handa na po ko. Tugon ni Makmak. Hanggang sa nagsimula nang magbilang si Joel. Sabay nilang pinasabog ang mga paputok. Nagkaroon ng malakas na ingay at nagkagulo ang paligid. Narinig nila ang mga sigaw ng mga balbal. Nagulat ito sa biglaang pag-ingay. Kaagad naman nilang sinamantala ang pagkakataon at mabilis na pumasok sa pugad. Sa loob nito, narinig nila ang mga ungol at hiyaw ng mga balbal. Sinundan nila ang tunog. Hanggang sa nakita nila si Lolo Makoy na nakagapos sa isang sulok. Lolo, andito kami para iligtas ka. Sigaw ni Makmak habang mabilis na lumalapit kay Lolo Makoy. Makmak, Joel, mag-ingat kayo. Marami sila. Babala ni Lolo Makoy. Alam namin, Makoy, pero hindi ka namin iiwanan dito. Tugon ni Joel habang ginugupit ang mga lubid na nakagapos kay Lolo Makoy. Hanggang sa bigla nilang narinig ang mga yabag ng mga balbal papalapit sa kanila. Makmak, kailangan nating magmadali. Hawakan mo ang lolo mo. Kailangan na nating makalabas dito. Utos ni Joel. Dali-dali namang inakay ni Makmak si Lolo Makoy palabas ng pugad habang si Joel naman nanatili sa likuran upang bantayan ang kanilang paglabas. Lolo, kaya mo pa po ba? Kailangan natin lumabas kaagad. Wika ni Makmak. Kaya ko pa naman, Apo. Salamat sa inyong dalawa. Tugon ni Lolo Makoy habang pinipilit na maglakad na mabilis. Habang papalabas sila ng pugad, nakaramdam sila ng papalapit na mga balbal. Nagmamadali silang umalis at sa wakas, nakalabas din sila ng gubat. Nakaligtas tayo. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Siguradong susundan tayo ng mga balbal. Wika ni Joel. Opo, Tio Joel. Pero ang mahalaga po, nailigtas po natin si Lolo. Tugon ni Makmak. Salamat sa inyo, Makmak, Joel. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hindi kayo dumating. Wika ni Lolo Makoy. Walang anuman, Makoy. Magpahinga ka na muna. Kailangan mo ng lakas para sa susunod na labanan. Tugon ni Joel habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng nara. Inasikaso ni Makmak ang mga sugat ni Lolo Makoy. Habang si Joel naman, nakabantay lamang sa paligid. Tinatanaw ang bawat sulok ng gubat. Ilang sandali lang, may narinig silang mga yabag at ungol na mga balbal na papalapit. Magmadali kayo. Alam kong nasa malapit lang sila. Nararamdaman ko yon. Wika ng pinuno ng mga balbal
Kaagad na sumenya si Joel kay Makmak. Senyales na kailangan nilang maghanda. Tumayo si Joel. Hawak niya ang balisong. Lumingon sa direksyon ng mga paparating na kalaban. Habang si Makmak naman, kumuha ng mga halamang gamot at anting-anting para sa proteksyon. Makmak, maghanda ka. Gagamitin natin ang lahat ng natutunan mo at tandaan mo lahat ng bili namin sa'yo. Bili ni Joel. Opo, Tiyo Joel. Matatapos din ang lahat ng ito. Makakaligtas din tayong lahat. Tugon ni Makmak. Lumabas mula sa dilim ang mga balbal. Nagliliwanag ang mga mata nito dahil sa galit at gutom. Habang ang pinuno ng balbal, isang higanteng nilalang na may matalim na pangil at kuko. Ito ang nangunguna sa kanila. Hindi kayo makakatakas. Mga walang kwentang tao. Wika ng pinuno ng mga balbal. Kaagad namang sumugod ang mga nilalang. Ngunit si Joel, mabilis na humakbang sa unahan. Gumamit ito ng orasyon upang pahinain ang loob ng mga kalaban. Kasabay nito, binabato naman ni Makmak ng mga halamang gamot na maaaring pangpahina sa mga nilalang. Nagkaroon ng matinding sagupaan. Ang mga balbal ay malakas at mabibilis. Ngunit determinado si Joel at Makmak. Ginamit nila ang kanilang mga kaalaman at tapang upang harapin ang mga nilalang. Makmak, bantayan mo si Makoy. Ako na ang bahala dito. Wika ni Joel habang sinasalag ang mga pag-atake ng balbal. Opo, Tiyo Joel. Mag-iingat po kayo. Tugon ni Makmak habang binabantayan si Lolo Makoy. Mabilis ang galaw ni Joel. Bawat pag-atake ay sinasalubong ng matalim na balisong at mga orasyon. Sa kabila ng edad, hindi siya nagpapadaig sa mga nilalang. Habang si Makmak naman, patuloy lamang ito sa pagbabantay, handang tumulong kung kinakailangan. Biglang sumugod ang pinuno ng mga balbal kay Joel. Ngunit bago pa man ito makalapit, inihagis ni Makmak ang isang bote ng langis na may orasyon. Nagkaroon ng liwanag. Napatigil ang pinuno ng mga balbal. Napasigaw pa ito habang nasusunog ang balat dahil sa langis. Makmak, mabuti ang ginawa mo. Ngayon na ang pagkakataon natin. Wika ni Joel. Sumugod ito papunta sa pinuno ng balbal. Gamit ang natitirang lakas, itinarak nito ang matalim na balisong sa dibdib ng nilalang. Napasigaw ang pinuno ng balbal. Kaagad itong bumagsak sa lupa. Habang ang iba pang balbal, isa-isa nang nagsisimulang umatras. Natakot sa kapangyarihan ni Joel at Makmak. Makmak, kailangan na nating umalis. Hindi pa tayo ligtas. Wika ni Joel habang inaakay si Lolo Makoy. Opo, Tiyo Joel. Tara na po. Lolo, kailangan na nating magmadali. Tugon ni Makmak. Mabilis silang naglakad palayo sa lugar ng mga balbal. Habang ang mga natitirang nilalang, nagkakagulo ang mga ito. Habang papalayo, nagdarasal si Makmak. Nagpapasalamat sa mga espiritu at sa proteksyon na kanilang natanggap. Makmak, tama ang ginagawa mo. Ipinagmamalaki kita. Wika ni Joel habang patuloy lamang sa paglalakad. Salamat po, Tiyo Joel. Ginawa ko lang po ang lahat ng natutunan ko sa inyo at kay Lolo.
Tugon ni Makmak. Nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Nais makabalik sa baryo ng ligtas at muling makasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Habang nagmamadali silang umalis mula sa lugar ng mga balbal, Biglang lumitaw mula sa dilim ang mga natitirang balbal. Naghahandang humarang sa kanilang daanan. nakaramdam na matinding kaba si Joel. Alam niyang hindi sila basta makakatakas sa sitwasyong ito lalo na't sugatan na sila ng mga oras na yon. Makmak, bantayan mo si Makoy. Kailangan kong harapin sila. Hindi na mahalaga kung ano ang gagawin ko. Basta sundin mo lamang ang sasabihin ko. Bili ni Joel. Pero tiyo, paano ka? Tanong ni Makmak. May halong takot at pag-aalala. Wala nang oras para mag-alala. Kailangan mong magtiwala sa akin. Iligtas mo si Makoy at umalis na kayo rito sa lugar. Tugon ni Joel. Hanggang sa nagsimula nang lumapit ang mga balbal. Naglalagablab ang mga mata sa galit. Alam ni Joel na ito na ang huling pagkakataon niya para iligtas sina Makmak at Lolo Makoy. Huminga siya ng malalim at sumigaw. Inaagaw ang atensyon ng mga nilalang. Dito kayo. Ako ang harapin nyo. Mga duwag. Sigaw ni Joel. Ginamit na niya ang natitirang lakas. Kagad sumugod kay Joel ang mga balbal. Binigyan ng pagkakataon sina Makmak at Lolo Makoy na tumakas. Sa bawat pag-atake ng mga balbal, ginagamit ni Joel ang mga orasyon at anting-anting. Ngunit alam niyang hindi siya magtatagal pero sapat para mailigtas sila Makmak. Tiyo Joel, hindi ko kayo pwedeng iwan. Hindi po ba pwedeng sabay tayong umalis sa lugar na to? Sigaw ni Makmak. Habang hawak ang kamay ni Lolo Makoy at tumaagos ang luha sa mga mata. Habang si Lolo Makoy naman, mahina pa rin at walang kakayanan na lumaban dahil sa mga natamong sugat. Makmak, kailangan mong tumakbo. Yan ang tanging paraan para mailigtas mo ang lolo mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. tugon ni Joel. Habol hininga ito habang patuloy sa labanan. Habang pinipigilan ni Joel ang mga balbal, nararamdaman niya na unti-unti siyang nawawala ng lakas. Alam niyang hindi na siya magtatagal. Ngunit masaya ito dahil nagawa niyang iligtas sina Makmak at Lolo Makoy. Makmak, tandaan mo ang lahat ng tinuro ko. Gamitin mo ito para protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Wika ni Joel. Halos hindi na makapagsalita dahil sa pagod. Sa huling sandali, isang malakas na hampas ng isang balbal ang nagpabagsak kay Joel. Bago siya nawalan ng malay, nakita niya sina Makmak at Lolo Makoy na papalayo. Ligtas na ang mga ito sa kapahamakan. Isang huling ngiti ang sumilay sa labi bago siya tuluyang nawala ng malay. Makmak, kailangan natin magpatuloy. Huwag natin sayangin ang sakripisyo ni Joel. Mahina, ngunit puno ng lungkot na sinabi ni Lolo Makoy. Habang papalayo, natumba si Makmak at Lolo Makoy. Napaluhod ang pinata dahil sa sakit na nararamdaman niya. Hindi po pwedeng pabayaan mo si Tiyo Joel. Isuot mo po itong anting-anting para hindi ka makita ng mga kalaban. Babalik po ako at ililigtas ko si Tiyo Joel.
Pangako po, babalik ako kasama niya. Wika ni Makmak. Hindi na hinintay ng binata na sumagot si Lolo Makoy at mabilis siyang bumalik kay Joel. Dumating ito sa lugar kung saan nagaganap ang labanan. Nakita niyang nakapaligid pa rin ang mga balbal kay Joel. Halos mawalan na ito ng malay. Tio Joel, andito na po ako. Wika ni Makmak. Hawak ang balisong na iniwan ni Joel. Sumugod na ang binata. Gamit ang lahat ng natutunan mula kay Joel at Lolo Makoy. Inihagis niya ang mga natitirang anting-anting at halamang gamot. Nagulat naman ang mga balbal sa biglaang pagsalakay ni Makmak. Nagkaroon ng kaguluhan sa hanay ng mga ito. Ginamit ni Makmak ang kutsilyo ni Joel upang harapin ang mga balbal. Mabilis ang mga galaw ng binata. Iniiwasan ang bawat pag-atake ng aswang. Sa isang pagkakataon nakuha niyang saksakin ang balbal sa dibdib. Dahilan para humina ito. Makmak, bakit bumalik ka pa? Mahina. Ngunit masaya ang tinig ni Joel. Tio Joel, kailangan nating umalis na. Hindi kita iiwan dito. Tugon ni Makmak. Habang tinutulungan si Joel na tumayo. Habang ginagawa yon ng binata. Lumapit pa ang ilang mga balbal. Ngunit sa pagkakataong yon, ginamit ni Makmak ang huling orasyon na tinuro ni Lolo Makoy. Mabilis na umalisin na Makmak at Joel mula sa lugar na yon. Tinutulungan ang isa't isa. Nang makarating sa kinalalagyan ni Lolo Makoy, kagad nilang sinimulan ang kanilang paglalakbay pabalik sa tahanan. Tio Joel, ligtas na ho tayo. Salamat po sa inyong dalawa. Wika ni Makmak. May luha sa mga mata ngunit puno ng pasasalamat. Makmak, ikaw ang tunay na bayani. Ipinagmamalaki kita. Tugon ni Joel habang niyayakap ang binata. Sa gabing yon, habang papalayo mula sa panganib, alam ni Makmak na marami pa siyang dapat harapin. Ngunit handa siyang gawin ang lahat. Maprotektahan lamang ang pamilya at ituloy ang mga aral na natutunan niya mula kay Joel at Lolo Makoy. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Alex. Taong 1992. Kuwartero, Capiz. Nang mga panahong ito, nag-aaral ng sekundarya sa bayan ng Kuwartero itong si Alex. Pinag-aaral siya ng isa sa mga guro. At bilang kapalit, magtatrabaho ito sa loob ng tahanan ng guro. Mula sa mahirap na pamilya si Alex. At dahil sa pagnanais na makapagtapos ng pag-aaral, pinili nitong maging katulong. Mabait naman sa kanya ang gurong pinagtatrabahuhan. Wala itong anak at nag-iisa lamang sa tahanan. Medyo may katandaan na din ito kaya pinili na lamang na kumuha ng schoolboy. Bahay-eskwela lamang ang araw-araw nitong pinupuntahan. At tuwing Biyernes ng hapon ay nagpapaalam ito sa guro na uuwi sa kanilang barangay. Medyo may kalayuan din mula sa mismong bayan ng Kuwartero ang lugar ni Alex. Kaya madalas, inaabot na ito ng gabi sa paglalakad. Dahil dito, hindi sinasadyang masaksihan ng binata ang isang pangyayari na lubusang makakapagpabago ng kanyang paniniwala. Isinilang sa pamilyang Kristiyano si Alex.
Hindi ito naniniwala sa mga elemento at iba pang nilalang na hindi nakikita ng normal na mata. Ngunit isang hapon habang pauwi galing ng paaralan, naisipan ng binata na sa gubat dumaan upang manguha ng pako. Isang uri ng nakakaing halamang gubat. Matatagpuan ito sa gilid ng sapa. Gilid ng bangin ang tinutubuan nito. Kailangang buwaba ni Alex upang makarating sa lugar. Nang nasa baba na ang binata, tumingala siya at pinagmasdan ang mabatong bahagi ng bundok na sinisikatan ng papalubog na araw. Namangha ang binata dahil sa ganda ng natural na disenyo ng matarik na bangin. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita ang isang hindi pangkaraniwang tanawin. Isang gintong barko ang nakita ni Alex. Nakalutang mismo sa gilid ng bangin. Na tila ang sinag ng papalubog na araw ang nagsisilbi nitong karagatang pinaglalayagan. Matingkad na kulay asul ang mga layag nito. At ginto ang buong katawan ng barko. Kinusot pa ng binata ang mga mata ng ilang ulit. Sa pag-aakalang namamalikmata lamang siya. Ngunit nang muling tignan ang barko, naroon pa din ito. Unti-unting pumapasok sa loob ng bundok. Kasabay ng paglaho ng gintong barko ay paglubog ng araw. Hindi na naituloy ng binata ang pangunguha ng pako. Dali-dali itong tumakbo pa uwi upang ibalita sa guro ang nasaksihan. Ngunit kagaya ng inaasahan, hindi siya pinaniwalaan ito. Pinagbintangan pa ang binatang nagbibisyo. Naku Alex, magtapat ka nga sa akin. Gumagamit ka ba ng pinagbabawal na gamot? Kung ano-ano nang pinagsasasabi mo. Huwag lang sana akong magsisi na kinupkup kita para pag-aralin. Wika ng guro na nagpaaral kay Alex. Hindi naman po ako nagbibisyo, Sir Mario. Totoo po yung nakita ko kanina. Simula nang kinupkup niyo ako at pinag-aral, ni minsan hindi ko kayo binigyan ng sakit ng ulo. Alam niyo po yan, sir. Kilala niyo din po ako. Hindi ako basta naniniwala sa kababalaghan kung hindi makikita ng sarili kong mga mata. Tugon ni Alex, kasabay ng paglabas nito ng tahanan. Bigla na lamang napaisip si Sir Mario dahil baka totoo ang sinasabi ng binata. Samantalang si Alex naman, pumunta sa bahay ng isang kakilala upang doon magpalipas ng sama ng loob. Nagkataong kilalang surhano o manggagamot ang lolo ng kaibigan na nagngangalang Tatang Dikoy. Kasalukuyang nag-uusap ang dalawa tungkol sa nakita ni Alex nang mapadaan ang matandang manggagamot. Narinig nito ang lahat ng sinabi ng binata. Kaya napaupo ito sa mesa at sumabat sa kwentuhan ng dalawang binata. Tama ba ang narinig ko, iho? Isang gintong barko ang nakita mo sa gilid ng bangin sa Ilaya. Tanong ni Tatang Dikoy. Napalingon si Alex sa kinatatayuan ng matanda. Tumango ito bilang pagtugon. Muling binaling ng binata ang atensyon sa kaibigan. Ngunit pilit na kinakausap ni Tatang Dikoy si Alex. Hindi naman ito pinapansin ng binata. Hanggang sa nakuha ng matanda ang atensyon nito nang sabihin niyang alam niya ang kwento tungkol sa gintong barko. Muling binaling ng binata ang atensyon nito sa kanya. Totoo po ba ang sinasabi niyo? Alam niyo po, Tatang, naghahanap nga po ako ng tao makakapagpatunay ng lahat ng sinasabi ko eh. Wika ni Alex. Naupo naman si Tatay Dikoy at nagsimulang magkwento. Totoo ang kwento ng gintong galyon sa bundok ng Ilaya. Maraming tao na ang makakapagpatunay nito. Nagpapakita ang gintong barko tuwing sasapit ang pagdilim ng buwan.
Sumakto kung kailan mo nakita ang barko doon sa Ilaya. Paliwanag ng matanda. Ayon pa dito, may kaakibat na pangyayari ang pagpapakita ng gintong barko. Maaaring sakuna o hindi naman kaya magandang pangyayari sa buhay ng taong makakakita dito. Kung totoo man po ang sinasabi niyo, Manong, huwag naman po sanang sakuna ang dumating sa akin. At kung swerte man, wala naman din po ako mahihiling pa kundi ang makapagtapos ng pag-aaral at maihahon sa kahirapan ng pamilya ko. Gusto ko lang pong talagang maniwala si Sir Mario sa mga sinasabi ko. Tugon ng binata. Alam kong mahirap kumbinsihin ng mga taong kagaya ng guro mo. Dahil naghahanap sila ng siyentipikong paliwanag sa mga bagay-bagay. At alam ko ding iho ang nakasanayan mo. Kaso lang ikaw na mismo ang nakakita at nakapagpatunay. Ikaw na din mismo ang may hawak ng susi para mapatunayan ng sinasabi mo sa lahat. Ngunit ipapayo ko lamang sa iyo, bata. Huwag mong pilitin ang mga taong ayaw maniwala. Dahil hindi lahat ng nakapaligid sa iyo kaya mong kunin ang kalooban. Wika ni Tatang Dikoy. Matapos magpayo ang matanda, kaagad din itong umalis. Maya-maya ay dumating naman si Sir Mario upang sunduin si Alex. Alex, mabuti naman at nandito ka. Halika't umuwi na tayo. Wika ni Sir Mario. Kaagad namang sumama ang binata. Habang naglalakad ay humingi ng paumanhin ang guro sa mga sinabi nito kay Alex. Pasensya ka na kung pinagsalitaan kita ng hindi maganda kanina. Hindi mo rin naman ako masisisi, di ba? Hindi naman ganong kadaling paniwalaan ng mga sinasabi mo. Alam mo, Alex, dati ng kwento-kwento ang tungkol sa gintong barko sa bundok ng Ilaya. At ang sabi ng mga tao noon, engkanto daw ang may-ari ng barko. Muling wika ng guro. Alam ko naman po yun Pasensya na din po kung umalis ako. Pero totoo po yung sinasabi ko Nakita ko po talaga ang gintong barko doon sa Ilaya. Tugon ng binata. Matapos ang pag-uusap na yon, inutusan ni Sir Mario na kumain si Alex at magpahinga. Habang nakahiga ang binata, pilit nitong iniisip ang mga sinabi ni Tatang Dikoy. At kahit siya mismo ang nakasaksi, hindi lubos makapaniwala ang binata na may mga ganoong pangyayari. Kinabukasan, maagang naghanda upang pumasok ng eskwela si Alex. Habang nasa daan, naabutan siya ng ilang kaklase. Ang bungad na tanong ng mga ito sa kanya ay kung talaga bang nakita nito ang gintong barko. Alam niyo, ayoko nang pag-usapan ng tungkol dyan Kasi kung nakita ko man o hindi, wala din namang maniniwala Kaya mas mabuti pang manahimik na lang ako. Wika ni Alex. Ito ang kadalasang sagot ni Alex sa tuwing may nagtatanong sa kanya tungkol sa gintong barko. Dahil sa hindi naman nakakakuha na matinong sagot ang mga tao sa kanya, minabuti na lamang nila na wag na magtanong pa. Hanggang sa tuluyang nabaon sa limot ang usapin tungkol sa gintong barko. Ilang buwan naging mapayapa ang pamumuhay ni Alex. Hanggang sa dumating ang araw na sinasabi ni Tatang Dikoy. Isang umaga, habang naghahandang pumasok ay napansin ni Sir Mario na tila matamlay si Alex. Hinawakan ng guro ang noo ng binata. Natuklasan niyang inaapoy ito ng lagnat. Sinabihan siya ng guro na wag nang pumasok. Ngunit naging mapilit ang binata.
Akmang paalis na ito nang bigla siyang bumagsak sa sahig. Dali-daling dinala ng guro ang binata sa ospital upang ipatingin. Ngunit nang suriin ito ng doktor, wala silang makitang dahilan ng lagnat. Matapos dalhin sa ospital ay hindi na muling nagising si Alex. Pinagbigay alam ni Sir Mario sa mga magulang ng binata ang pangyayari. At dahil desperado ang lahat na malaman ang dahilan ng pagkakasakit ni Alex, isinangguni nila ito sa isang albularyo. Nagkataon namang si Tatang Dikoy ang kanilang nalapitan. At dahil kilala ito ng binata, hindi na nagdalawang isip ang manggagamot na puntahan ito sa ospital. Pagkarating ni Tatang Dikoy, kaagad niyang pinalabas ang lahat ng taong walang kinalaman sa binata. Naiwan na lamang sa silid ang mga magulang ni Alex at si Sir Mario. Ito na nga ba ang sinasabi ko noon? Hindi magigising ang binatang ito hanggang hindi siya nakakapagdesisyon. Wika ni Tatang Dikoy. Nalabis namang pinagtataka ng lahat ng naroon. Desisyon? Anong desisyon ang kailangan niyang gawin, Manong? Tanong ni Sir Mario. Sa kasalukuyan, humaharap si Alex sa isang paglilitis. Marahil nagtataka kayo kung bakit. Kaya hayaan niyo ako magpaliwanag. May kaugnayan ang gintong barko sa kaganapang ito. Tugon ni Tatang Dikoy. Ayon pa sa matandang albularyo, ang paglilitis na yon ay pagpapasya kung pababalikin nila ang kaluluwa ng binata sa katawan o tuluyan ng bibihagin upang manatiling sikreto ang lahat. Nanlaki naman ang mga mata ng kamag-anak ni Alex lalo pa nang malamang hawak ng engkanto ang kaluluwa ng binata. Paano naman yun nangyari? May nagawa po bang kasalanan si Alex? Aksidente niya lang namang nakita yung barko. Tanong ni Sir Mario. Muli namang nagpaliwanag si Tatang Dikoy. May dahilan kung bakit si Alex ang nakakita ng gintong barko. Kung ano man yon, hindi ko alam at tanging siya lamang ang makakapagsabi ng lahat ng mga kaganapan. At kung magtatanong kayo kung may magagawa ba ako, pasensya na. Pero ang tangi nating magagawa ay magantay at magtiwala lang kay Alex. Nasa tama na siyang pag-iisip. Sigurado kong pipiliin ang batang yan ng tama. Tugon ni Mang Dikoy. Matapos magsalita ay naupo ang matanda sa tabi ng higaan ni Alex. Nakatitig lamang ito sa binata at patuloy na pinakikiramdaman ang bawat kilos. Maya-maya ay pumasok ang doktor upang tignan ang kalagayan ng binata. Wala pa ring pagbabago. Nananatili pa din itong tulog. Hanggang sa ilang araw pa ang lumipas, wala pa ding nagbago sa kalagayan ni Alex. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at abuti na ng 1 taon ay walang malay ang binata. Ayon sa mga doktor, normal naman ang tibok ng puso ng binata, maging ang mga aktibidad ng utak. Nagpasya na ang mga magulang ng binata na ilabas na lang siya sa ospital. Sa tahanan na lamang ito magpapagaling. Malaking halaga na din ang nagastos nila sa ospital kaya wala na silang nagawa kundi ilabas ang binata. Hindi naman naging mahirap ang pagpapalabas kay Alex dahil kung titignan, wala naman itong sakit. Tila natutulog lamang ang binata. Ilang buwan pa ang lumipas. Nanatiling walang malay si Alex at nawalan na ng pag-asa ang mga magulang nito. Nagpasya na silang pagpahingahin na ang binata. Ngunit nang akmang dadalhin na nila ang katawan nito sa punerarya,
Biglang umubo ng napakalakas si Alex. Bumangon ito ng higaan. Hindi makapagsalita dahil sa sobrang tuyo ng lalamunan. Hindi rin ito makakilos ng maayos dahil tila butot balat na lamang. Kagad namang pinatawag ng mga magulang ng binata si Sir Mario at manggagamot na si Tatang Dikoy upang makita ang kalagayan ng binata. Ipinatawag din nila ang doktor na tumitingin sa binata. Hindi rin ito makapaniwalang sa loob ng napakahabang panahon nanatiling buhay ang katawan ni Alex nang walang nakakabit na aparato. Nang mahimasmasan ito, tsaka pa lamang nagsimulang magtanong si Tatang Dikoy. Alex, naririnig mo ba ako? Pwede mo bang ilarawan sa akin kung ano ang nangyari? Tanong ni Tatang Dikoy. At kahit paus na ang boses ni Alex, isinalaysay niya ang buong kaganapan noong mga panahong nawalan siya ng malay. Nagising ang binata sa loob ng isang napakalaking silid. Halos 3 beses ang laki nito kaysa sa bahay ni Sir Mario. Ang mga haligi ng silid ay yari sa purong ginto. At ang kurtina sa bawat bintana ay nagkikinangang mamahaling tela. May mga palamutiring mamahaling bato sa bawat sulok ng silid at maging ang hawakan ng pinto ay yari sa napakalaking diamante. Ilang minuto ang lumipas. May pumasok na isang lalaking nakasuot ng magarang damit. Makinis ang balat nito at mapaghahalata ang mayaman base sa kilos. Ano naman ang pangalan ng lalaking yun, Alex? Nasabi ba niya sa'yo? Tanong na matanda. Sa kasamaang palad ay hindi ito nagawang itanong ni Alex. Dahil sa oras na nalaman niya ang pangalan ng engkanto, hindi na siya makakalabas sa mundong yon. Hindi ko na nga po itinanong Dahil ang sabi niya sa akin, sa oras na malaman ko ang pangalan niya, hindi na ako makakalis sa mundong yon. Tugon ng binata. Isinalaysay pa nito ang mga nangyari sa loob ng mahabang panahong wala siyang malay. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon? May 2 bagay na maaaring mangyari sa'yo. Sa palagay mo, alin sa 2 ang magaganap? Kamalasan o swerte? Tanong ni Tatang Dikoy. Napangiti naman si Alex at muling nagkwento. Ang sabi sa akin ng lalaki, ako ang may hawak ng kapalaran ko. Ako ang pipili ng buhay na gusto ko. Yun lang ang sinabi niya sa akin na hanggang ngayon. Hindi ko pa din naiintindihan Tugon ni Alex. Sana naman pinili mo ang mas makakabuti para sa'yo. Muling wika ni Tatang Dikoy. Kagad na din itong nagpaalam dahil alam niyang magaling na si Alex. Sa paglipas ng mga araw muling nanumbalik sa dati ang katawan ng binata. Naging masigla ito. At dito na nagsimulang mapansin ang malaking pagbabago sa katauhan ng binata. Naging mas maaliwalas ang mukha nito. Naging mas matalino sa klase at higit sa lahat, kinagiliwan siya ng mga kamag-aral. Lubos namang nagtataka si Sir Mario sa kilos ng binata. Kaya hindi na niya napigilan ang sarili na magtanong. Alex, sandali nga at mag-usap tayo. May napansin kasi ako sa'yo. Huwag mo sanang mamasamayin. Pero parang unti-unti kang nagbabago. Napakaaliwalas na ng pagkatao mo. Yung tipong ang gaan ng pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag. Yun ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita kita. Wika ni Sir Mario. Napangiti naman ang binata sa sinabi ng guro. Talaga po sir,
hindi ko din maintindihan pero ang dami nakikipagkaibigan sa akin eh. Simula lang nang bumalik ako mula sa kabilang dimensyon, hindi ko na din po alam eh. Baka epekto na nga ito ng pagtawid ko sa mundo ng mga engkanto. Tugon ng binata. Ganun ba? Pero maiba ako. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pinili mo nang papiliin ka ng engkanto? Muling tanong ni Sir Mario. Hindi naman nag-atubiling tumugon si Alex. Simpleng buhay lang po sa mundo natin ang hiniling ko. Kapalit ng pananahimik ko tungkol sa gintong barko at kinaroroonan nito. Tugon ng binata. Sa pagkakataong yon, isinalaysay ni Alex sa guro ang lahat ng nangyari sa mundo ng mga engkanto. Ayon sa binata, nakita mismo ng dalawang mata niya ang kabuuan ng gintong barko. Lumulutang ito sa ilog ng purong itim na ginto. Inanyayahan siya ng nakilalang engkanto na umakyat sa barko upang mag-ikot sa loob. Namangha naman ng husto ang binata sa mga nasaksihan. Napakalawak ng espasyo sa loob ng gintong barko na tila pinagdadausan ng isang malaking kasiyahan. Napakadami din ng panauhing naroon. Alam ng binatang hindi pangkaraniwang tao ang mga nakikita niya. Nakatingin lamang ang mga ito sa kanya at isa-isang buwabati sa tuwing dadaan sila ng nakilalang engkanto. Habang naglilibot ang dalawa ay kinakausap siya nito. Alam mo Alex, kung mananatili ka sa mundong ito kasama ko, hindi ka na makakaranas ng kahirapan. Wala ding lungkot dito. Tignan mo ang mga taong yan. Niyakap nila ang paninirahan sa lugar na ito kaya hayan. Lubos na ang karangyaan ng kanilang tinatamasa. Wika ng engkanto. Habang tinuturo ang mga taong nasa paligid. Gusto ko din po ng karangyaan at buhay na payapa. Pero hindi po sa mundong ito. Mas gugustuhin ko na lang po maging mahirap sa mundo namin kaysa mabuhay dito na wala namang kalayaan. Tugon ni Alex. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, ikaw ang mamimili. Inirespeto ko kung ano man ang magiging pasya mo. Ngunit isa lamang ang hihilingin ko sa iyo. Maaari mo bang ilihim ang totoong kinaroroonan ng gintong barko at ng kaharian ko? Tanong ng engkanto. Sumang-ayon naman si Alex. Sa isip ng binata, wala naman siyang mapapala kung sakaling ipagsasabi niya ito. Wala pong problema yun sa akin. Isa pa, wala namang maniniwala sa sasabihin ko eh. Kaya makakaasa po kayo mananahimik ako. Tugon ng binata. At bago siya tuluyang umalis sa lugar na yon, may bagay na pinagkaloob sa kanya ang engkanto. Tanggapin mo ang supot na ito. Gamitin mo sa oras ng pangangailangan. Nawa ay makatulong ito sa pangarap mong magkaroon ng tahimik na pamumuhay sa mundo mo. Muling wika ng engkanto. Matapos ang pag-uusap nila Alex ay tinuro ng engkanto ang daan pabalik sa mundo ng mga tao. Sundan mo ang daanang yan. Sa dulo nito ay makakakita ka ng asul na liwanag. Pumasok ka doon. Makakabalik ka na sa mundo ng mga tao. Salamat sa pagpapaunlak na makausap kita. At sana tuparin mo ang pinangako mo sa akin, binata. Wika ng engkanto. Kaagad naman itong iniwan ni Alex. Tinahak ng binata ang sinasabi nitong daan. Balik tayo sa kasalukuyan.
Yun po yung nangyari sir eh. Pagtilat ko nasa loob na po kayo ng kwarto ko sa tahanan namin eh. Yung supot po na binigay sa akin ng engkanto. Maliliit na butil ng ginto ang laman nun. Binigay ko po yung kay tatay para gamiting pang tubos sa mga nakasangla naming lupa. Ang susobra naman doon, gagamitin niyang puhunan para makapagsimula kami ng panibagong buhay. Kaya baka ito na din ang huling taon ko dito sa inyo bilang schoolboy. Wika ng binata. Kinuha nito ang pagkakataong magpasalamat sa lahat ng naitulong ni Sir Mario. Bagaman labag man sa kalooban ng guro ang pamamaalam ni Alex, wala na itong nagawa. Sa halip ay pinili na lamang nitong maging masaya dahil sa wakas natupad na din ang matagal ng pangarap ng binatang magkaroon ng maunlad na pamumuhay. Kung ito na ang pasya mo, wala na akong magagawa. Masaya ako at sa wakas ay natupad mo ang pangarap mong maiahon sa kahirapan ang mga magulang mo. Hiling ko lang sa iyo, Alex. Ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao. Sa totoo lang, yan ang isa sa mga hinahangaan ko sa iyo. Tugon ni Sir Mario. Kagaya ng sinabi ni Alex, tinapos nito ang pag-aaral sa sekundarya at tuluyang nagpaalam sa taong kumupkop sa kanya. Bagaman naging matagumpay sa buhay, kailanman hindi makakalimutan ni Alex ang lahat ng mga kaganapan sa buhay. Pati na rin ang masaksihan ang paglitaw ng gintong barko ng Ilaya. Nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Grabe no? Tinalikuran ni Alex ang karangyaan at mapayapang pamumuhay sa mundo ng mga engkanto. Mas pinili pa din niyang mamuhay sa hirap at pasakit kesa mamuhay na hindi naman totoo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Alex, ganun din ba ang gagawin mo? Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.